siya'y ating salubungin. Siya'y kapayapaan natin. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nananambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa kani-kanilang mga tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Isang nalilitong Jesus ang ipinakita sa atin ni San Mateo sa ating ebanghelyo. Sabihin nyo nga po, nalilito. Lito si Jesus sapagkat hindi niya maunawaan ang henerasyon ng kanyang kapanahunan. Diba? Ang hirap naman talagang intindihin ng mga bagong henerasyon. Mga nanay, naiintindihan niyo pa po ba yung inyong mga apo? Di ba minsan ang hirap na, no? Iba na sila ngayon, no? Iba na magsalita, no? Nag-i-Ingles na sila ngayon, hindi nyo naman tinuruang mag-Ingles. Bakit ganon? Kasi nung panahon ninyo, wala pang Peppa Pig. Kilala nyo po si Peppa Pig? Pag hindi nyo nakilala, talagang hindi nyo na maiintindihan ang inyong mga apo. Iba na ang henerasyon. Yung papa ko nga, medyo hindi sila nagkakaunawaan ng aming bunso. Yung bunso naming kapatid. Kasi nasa late millennial na siya. At lagi silang nagka-clash. Hindi ko masisi. Kasi nagtuturuan sila parehas. No? Yung tatay ko ang reklamo, hindi niya maunawaan yung kanya daw anak, yung kapatid ko. Yung kapatid ko nagrereklamo, hindi daw niya maunawaan si Papa. Kaya ako yung tagapagitna, no? Pa, ganito na kasi ngayon. No? Kasi, sabihin ko naman sa kapatid ko, kasi noon, ganito. Kaya si Jesus, lito rin. Dahil hindi niya maunawaan ang henerasyon noong kasalukuyang iyon. Ayon kay Jesus, tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nananambitan kami, ngunit
hindi kayo tumangis. Sadyang may mga taong sinasayawan lang ang kung sino-sino. No? Alam niyo ba yung term na sinasayawan? No? Yung sinasayawan, ibig sabihin kung kani-kanino sumasama. Kung sino-sino ang pinaniniwalaan. Kung sino ang kasama, siya ang sinusundan. Kung sino ang kaharap, siya ang pinapakisamahan. Alam niyo ba yung ganong term? Sinasayawan. Maraming ganyan. Lalo ngayon, eleksyon. Sayawan lang sila ng sayawan. Ngayon, siya ang kasayaw. Sa susunod na eleksyon, iba na. Di ba? Alam niyo yung ganong term? Di ba? Talagang mahirap unawain yung mga taong ganito. Yung iba't iba ang sinasayawan. Ang hirap unawain dahil sila ay pabago-bago. Pabago-bago ng isip. Ngayon, ikaw ang kaharap, sa'yo ang aking isip. Bukas, iba naman. Ikaw naman ang pakikinggan ko. Ganun eh. Pabago-bago ng isip, pabago-bago ng ginagawa, at pabago-bago ng sinasalita. Ang ilan pa sa mga ito, nakadepende sa panahon o taon ang paniniwala. O bakit kanyo? Di ba ang dahilan natin, ang katwiran ng mga tao, 2024 na. Kapag nangaral ang nanay, Nay, lumang tugtugin na yan, 2024 na. Naririnig niyo po ba yon? Pag nangangaral yung nanay at paulit-ulit, anong sinasabi ng anak? Nay, para ka namang sirang plaka. Di ba? Paulit-ulit ka, hindi na bago yan. Luma na yan. 2024 na. Para bang ang aral ay nakadepende sa taon, na dapat nagbabago ang aral, na dapat sumasabay sa panahon? Kaya naman, pinapaalala ni Propeta Isaías kung sino ang Diyos at ano ang magagawa sa atin ng Diyos. Sabi ni Propeta Isaías, ako ang Panginoong inyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Narinig niyo yon? Direktang sinabi ni Jesus, o direktang sinasabi ng Panginoon na ang pangaral ng Diyos ay maghahatid sa pag-unlad. Uulitin ko po. Ang pangaral ng Diyos ay magdadala sa atin sa pag-unlad. Kaya kung hindi ka umuunlad, maaring hindi mo sinusunod ang pangaral ni Jesus. Yung umuuwi ka, ang dami mong pera, pero hindi ka umuunlad. Bakit? Galing sa pandaraya ang kinita. Dahil sa pagnanakaw ang kinita. Nakapagtapos ka ng pag-aaral, pero wala kang natutunan. Bakit? Kasi dahil sa pangungopya. Ganun eh, hindi ka umunlad. Kasi meron kang hindi sinunod sa mga turo ng Diyos. Dagdag pa ni Propeta Isaías, kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Malinaw. Anong sabi? Anong klaseng pagpapala? Parang ilog na di natutuyo ang agos. Ang ganda nung salita ni Propeta Isaías. Makatalinhaga. Di ba ang ilog, tuloy-tuloy kung umagos? Ganyan daw kung susundin mo ang Diyos. Pagpapala niya ay tuloy-tuloy na aagos. Pero kung hindi mo susundin, walang dadaloy, wala ring aagos. Sabi pa ni Propeta Isaías, tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Nakakita na ba kayo ng alon? Di ba?
pag nasa dagat ka, walang tigil ang alon, ganyan din sana yung tagumpay mo. Kung sinusunod lang ang mga pangaral ng Diyos, tagumpay ay patuloy na aagos, parang alon, sunod-sunod. Ito ang problema sa tao. Hindi marunong sumunod sa mga aral ng Diyos. Dahil maraming pangaral silang sinusundan. Ika nga, may sinasayawan silang ibang tugtugin. Kaya magandang tanungin ang ating mga sarili, kaninong tugtog ang sinasayawan ko? Magandang tanong natin sa sarili natin yon. Kaninong tugtog ang sinasayawan ko? Yung mga naiinis sa mga pangaral na paulit-ulit, sinasabi, lumang tugtugin. Pero kahit luma, may mapupulot. Lalo na, alam mo, ang hilig kong makinig sa mga matatanda. Bakit? Kasi meron silang kaalaman na hindi natin kailanman malalaman. Kaya pinakikinggan ko yung mga matatanda. Kasi nagbago-bago man ang panahon, sadyang may mga aral na hindi pwedeng palitan. Ang mga tao sa panahon ngayon, ang katwiran, lumang tugtugin. 2024 na. Ganyan. Kaya sa huli, hindi alam kung anong aral ang magiging pamantayan sa buhay. At hindi lang walang paninindigan, sa huli, mga ligaw. Mga kapatid, kung meron tayong tugtog na sasayawan, ito ay walang iba kundi ang tugtog ng Diyos. Dahil ang tugtog ng Diyos ay hindi magbabago. Hindi maluluma, kundi laging bago. At higit sa lahat, dadalhin tayo sa kaayusan at hindi sa kalituhan. Amen? Amen.